Mendoza, in-unfollow si Miles Ocampo. Magkasama sila sa Itbulaga, bukod dito, magkaibigan sila. Hala, sabi ko parang iba na to. Ayun na nga, wala na, umalis na si Miles or kung ano man na nangyari kasi pareho silang hindi nagkwento eh. Totoo ba to, From? Yes! Pati si May Vice, hindi mo na. Parang nagsusoul searching daw ang... Nagpaalam. Bumalik sila sa kanilang pag-vlog. Malungkot, syempre. So alam na natin na nagkaroon ng premiere night ang Only We Know. Nag-attend si Maria, nandun siya present. At hindi lang siya nakontento doon. Nag-post pa nga si Dong. What a woman. Meron pa rin talagang mga hindi tinatantanan ang mag-asawa na ito. Hindi ko maintindihan. Marites, na-miss nyo ba kami? Siyempre, na-miss namin kayo. Kaya naman live na naman po kami. Pero ang dynamic trio muna, uling mapapanood nyo, mapapakinggan sa mga latest. Kasi nga, si Mr. Po nasa US pa. Nagliliwaliw at ini-enjoy naman talaga. Oh, yes. Mamaya, baka ma-update pa yung sugat. Opo, biro lang, Mr. Fu. Biro lang po, Mama Marites. Hindi naman siya kasali sa Fokiko family. Baka, di ba? Mali mo, alam mo naman, sabak na sabak yung si Fu, di ba? Anyway, mga Marites, bago po tayo magsimula, chikahan at intrigahan, bati muna ako sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. At syempre po ang inyong PhD, Rose Garcia. At ako naman po ang inyong unbettable Professor Ambet Nabus. And welcome to Marites University! Ayan, live na live po kami mga Marites, diba? Yes po, at dahil live kami, nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites na patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss ang ating weekly episode at iba pa nating showbiz-related content. Oh, di ba? Kaya mga Marites, ito na po isang linggong Chismis! Oh, hala! Ito, nahin po natin. Maine Mendoza, in-unfollow si Miles Ocampo, PhD. Umpisa pa Ito, lang. di ba? Kailangan pasabog agad. Oo. Kasi actually, nabasa ko na, yan. May na isang nag-post, I'm sure hindi lang isa. Yung isa lang yung nabasa ko na Maine Mendoza unfollowed Miles Ocampo. I think ano lang to, last week, dahil hindi nga tayo nakapag live Thursday, araw ng kalayam. So sabi ko, sabi ko parang iba na to. Bakit pati si Maine ay mag-unfollow kay Miles? Magkasama sila sa Itbulaga, bukod dito, magkaibigan sila, magkakaibigan. No, siyempre, di ba isang talent management sila. Oo, ngayon, isa ng talent ngayon, management. Diba? Pero kasi di ba kung tatandaan nyo, prior to that na in-unfollow daw ni Maine si Miles, si Miles ay dating nasa management ng Crown. Okay, Maha. Yes. Then, ayun na nga, umalis na si Miles or kung ano man na nangyari kasi pareho silang hindi nagkwento ng detalye or anything. Medyo may alam ako, kaya lang. Hindi mo pwede. Hindi pwedeng tayo, di ba? Oo, nakiusap yung isang ibalato mo na sa akin. Mga ganon. But anyway, syempre, medyo nagulat ako. Sabi ko, parang iba na to. Bakit pati si Maine will unfollow? Pagka ganon, di ba mapapaisip ka? Correct. So ano to? Si Miles ba ang may problema? Mapapaisip kang ganon. Kasi magkakaibigan yan eh. Isang grupo yan. Dati, dahil sa Itbulaga. Pero, nung nag-launch si si Miles. Si Miles ba yan? Ang gulo ko. Si Maha ng kanyang beauty something. Dumating dun si Maine, si Shara, si Chamito ba yun? Yung
kanilang mga grupo na yan. So parang isipin mo, si Chami. ay close sila. O si Chami, close sila. Kumaga okay pa rin sila. Pero wala si Miles doon. Hindi na ako nakatiis, nag-imbestiga na ako. Siyempre, chinek mo. Oo, chinek ko na. Oh. Una, chinek ko ngayon, ay, naka-unfollow nga. Oh. Pero still, hindi ko rin alam. Dati ba talagang naka-unfollow Dati na, na? Pina-follow ba talaga ni Maine dati o hindi? Kasi di ba, pero hindi, posibleng pina-follow dati, knowing naman yung mga fans, alam nila yan. Kanina nakita ko pa sila sa Itbulaga. Kaya nga, eto na. So, nag-investiga ako ng konti. At nalaman ko, wala naman daw problema si Miles at saka si Maine. Okay pa sila. And in fact, kagagaling nga lang nila ng Thailand. If I'm not mistaken. So, okay sila. So, ang tanong, bakit in-unfollow? Ang sagot sa akin, baka raw, in-unfollow lang dun sa, kasi yung palang nakikita natin, like, yung Miles Ocampo, yung Maine Mendoza, yan ang kanilang para mga showbiz account. Although so marami tong mga followers, pero meron silang mga private account na doon sila nagpa-followhan, doon sila mga nagbabardagulan. At saka meron mga group chat siguro yan. So, doon sila mas nagpapalitan ng mga yung. Pero hindi kasi natin alam yon dahil hindi naman pangalan nila yung nakalagay doon sa tama naman. IG account. Yes. So, yun ang nabigay na explanation sa akin na baka daw ganun lang. Pero, siyempre, gusto ko naman tanggapin yung explanation na yon dahil nakikita ko nga na parang okay naman si Maine at si Miles. Pero, malaki pala. Bakit pa rin kailangan i-unfollow? Hindi sila live kanina eh. Sa dami ng pinafollow pa rin. Pinanood ako kanina tape. Yun. Sa dami nasa pa rin. Hong Kong sila. Pero... kung malalaman din naman natin yan, di ba? Knowing yun, di ba? Abangan natin yan. Hindi, sabi naman nga, okay pa rin. Kaya lang, siyempre, nandun pa rin yung palaisipan sa'yo na, kung okay naman, bakit kailangan i-unfollow pa? I mean, at saka yung mga fans, magtatanong. Kasi may effort, yun. At knowing to mga artista na to, alam nila kasi, any move, anything na gagawin nila, yung ganyan, follow na ko, malaking issue yan. Yun na, yun so, lang. Abangan natin yan. So, may ano yan. Pero kanina, tape nga sinabi mo, napanood ko pa sila. Nasa Hong Kong sila. Galing sila ng Thailand. Hong Kong din. Nag-Hong Kong din sila ngayon. Merong yung TV5 naman merong nagdala, may event doon sa Hong Kong. Yun na. Ayan ha. Tsaka mga Martes. Si Maine talaga ang nag-unfollow ha. Oo, kasi tinignan ko yung IG account naman ni Miles. Pina-follow pa rin niya si Maine. Niya. So si yun. Ayun mga Martes, live din ho kami ngayon sa Facebook. Sa Facebook, yes. Mga ka-Facebook natin dyan. Hello. Dahil ngayon meron na tayong almost 500 na live ang bilis-bilis. Na-miss tayo, di ba? First item pa lang yan ha. Okay, ito mga Martes. Another, Bea Alonso at Vincent ko, sabay na binati si Senator Bongo sa kanyang birthday. At si Senator Bongo nag-post. Nag-post, so pinagmalaki niya yan, siyempre, di ba? Siyempre, ikaw na. Di ba? Hindi na, ano lang, di ba, wala pa namang confirmation sa dalawa, pero patuloy na lumalabas yung kanilang mga spotted and mga ganyan, di ba? Kaya, ang daming nahihiwagan. Ikaw baka may latest ka. Ano, ma'am? Ako tingin ko sila na talaga. Ako hindi ako nahihiwagaan na. Hindi na. Sa dami na yan eh. Di ba? Siyempre, di ba? Saka parang lagi na sila talagang together. Yeah. Total naman may tsura naman si Vincent si Dominic Roque naman. Happy naman. Happy rin, di ba? Tuwan-tuwa siya sa new hairdo ni Sue Ramirez, ha? Di ba? Yan, nagbalaka naman. Pasalamat naman si Senator Bongo, di ba? Kung close sila, di close. Alam mo na. Connection. Yes. Business. Kung ano na lang ako, ano? True. Ito mga Marites. MC at Lassie hindi na daw babalik sa It's Showtime at Vice Comedy Club. Totoo ba to, Prof? Yes! Naman binalita ko nung nakaraan na pinag-usapan natin dito na sabi nga natin parang nagpapaka-safe pa yung source na ano. Pero yes, hanggang sa mga sandaling ito po, actually pati si May Vice, hindi mo na, parang nagso-soul searching daw ang ginamit na term. Talagang itong si MC at saka MC mo at saka si Lassie ay hindi na kasi parang respeto daw yata kay Vice bilang isa sa mga may mga portion pinuproduce. Sila na rin ang at siya rin ang
talagang hindi naman Sila formal na nag-volunteer na. Oo, na maging Umalis. regular. So parang yung dalawa naman dahil sa nangyari, lalo na si MC nga, Hammer ba yan o ano? minabuti na nga daw po na hindi na magsumipot at nagpaalam na parang yung sabi lang bakasyon ang ginamit na lang term is magbabakasyon muna, parang tuluyan na. And na-confirm na rin ito ng mga ibang mga kabadingan na mga kapwa nila komedyante na nandun sa Vice Comedy Club na hindi na rin nagpupwesto doon, hindi na rin. So, bumalik sila sa kanilang pag-vlog, yung kanilang Battalion Dex blah blah. At may mga planong iba dahil may mga offer naman daw silang ginagawa rin kasi naging part na rin naman sila ng showbiz bilang mga artista rin. So, yun. Malungkot, syempre. O syempre, naman siya kumamala ng trabaho. At hindi na rin gimmick siguro yun. Ang laki exposure nun. Oo, di ba? Tinalo pa sila ni Ian Red ngayon, mamayagpag sa sa Itbulaga. Si Ian Red, pasimple-simpleng emote lang nun. Ay, ganyan talaga ang buhay. Alam naman sa showbiz. Pero sana nga, maayos. Pero parang sabi nga, nagsa-soul-searching itong si Vice, kaya hindi rin parang masyadong nakikita dun sa programa. Soul-searching, Kasalanan ba ni Vice? Kailangan pa Kasalanan ba? ni Vice? Ito mga Marites, si Marian Rivera. Todo suporta sa movie ni Ding Dong Dantes at Charo Santos, PhD. Yes, so alam naman natin na nagkaroon ng premiere night ang Only We Know. Nag-attend si Maria, nandun siya present. At hindi lang siya nakontento doon. Nagpa-black screening din siya. Wow! Ang isa sa black screening niya nga, before yung... bukod doon sa aktor. At bukod doon, nagpa-black screening din siya kung saan ang mga nanood naman yung kanilang mga pamilya, mga malalapit na kaibigan. Yan, kumbaga yan yung na very much na-appreciate naman talaga ni Ding Dong. Nag-post pa nga si Dong. At, wait. Only We Know movie. Still showing yan, ha? Yeah, still showing. Ito, ang ganda rin ng kuha nila doon sa sinihan. But anyway, sabi nga ni Dong, last night, ayun, yung seats daw na yon were filled by the people who matter most, family and our closest friends. All brought together by her, my wife, steady. O yan na, steady, graceful, and deeply thoughtful made it happen. She organized a beautiful private screening to celebrate Philippine cinema and honor the journey of this film. What an unforgettable night, what an advanced Father's Day gift. What a woman. Okay. At siyempre sa kabila ng lahat ng ito, ng magagandang ipinapakita, sweetness ng Dong yan, meron pa rin talagang mga hindi tinatantanan ang mag-asawa na ito. Hindi ko maintindihan. Yung ba yung ito yung post? Ito yung kesyo daw, nag-post daw ng cryptic post si Marian. Ngayon may makitanong nga rin. Bakit nila nasabing cryptic post? Ano ba cryptic na yun? May pakahulugan. Pag sa inyo, baka may kahulugan. Ngayon si Yan, mahilig naman talaga mag-post siya ng mga kung ano-anong makita, mga quote o ano. And another thing, kinoconnect nila yon doon sa naging guesting ni Ding Dong at ni Miss Charo sa It's Showtime. Na nandun si Karil. Sa unang pagkakataon ay nandun si Karil. Yes, kasi ilang beses na rin naman nag-guest si Dong, si Marian, nag-promote sila ng Rewind. Sana nga nandun na si Karil. Sana. Well na. But anyway, tinapat ngayon kung kailan si Ding Dong kasama si Miss Charo, nando si Karil. Pero wala naman sila halos interaction. Wala, Eto na. Ngitian lang, saya. Siguro, ang dami naghihintay ng mga fanay o ng mga netizens o ng mga fans ni Karil na ever since, parang ano ba gusto nyo makita? Sampalan. Or gusto nyo ba maging sweet-sweetan sila or what? Magbeso-beso ba dyan or what? Tapos kinonect na may post daw si Maya na ito ang nakakatawa. Prior, nauna pa yung post ni Marian bago yung guesting. Itong post ni Marian na yon ay luma na. A day or 2 or 4 days na kaya bago yung guesting. So paano nasabi ang post na yon ay patungkol doon sa pagkaka-guest ni Ding Dong. Diba? Doon pa lang meron ng natawa nga ako doon sa isa nag-comment na parang, syempre alam ng asawa yan ang mag-guest. Syempre nasabi na yan, ganyan-ganyan. Pwede din nang hindi alam ni Marian May mga ganun. Kasi hindi naman din lahat ng ganap ni Dongs, lalo na kung guesting. Yes. Puntahan. At saka,
Hindi din naman lahat ng maaaring Yes. Hindi. Tsaka may sarili-sarili silang mga manager. May sarili silang mga appointment diba? Bossing dyan. At saka kung mag-guest man, walang problema. Alam niyo, sa totoo lang, hindi naman sila kung sakali man nakita niyo sa Showtime na magkita. It's not the first time. Oo. Ilang beses na nagkita si Marian, si Ding Dong, o si Karil. Si Yael. Sa ibang mga pagkakataon na ibang showbiz gathering or what. At nagbabatian naman sila. Saka mga kapatid, 10 taon na mag-asawa ang dong yan. Dalawa na ang naging produkto, napakagagandang bagets. Happily married for 10 years. Bukod pa sa ilang taon ba magjowa yan, dalawang yan. At hanggang ngayon, binabato nila kay Marian na kesyo inagaw ni Marian. And we can say the same naman dito kay Karil at saka kay Yael na happily married na naman sila. Another thing, kung sinasabi nila parang fans ni Karil. Kung totoo mga fans kayo ni Karil, respetuhin nyo din yung husband ni Karil. Kasi, di ba, baka ano din kayo na-feel nung husband ni Karil na until now, ay may mga ganyan issue kayong mga issue or pinapakalat. Minsan nakakaloka tong social media, no? Kasi ang lahat, no? Kaya ako, actually, hindi ko nga pinansin yan eh. Ako din, hindi ko pinansin. Kasi napanood ko yung guesting ni na Ma'am Charo at saka ni Ding Dong at napanood ko yung hindi ko pinansin. Kaya lang, ilang araw na, parang binabombard at siya nang pinapasama. Which is mali naman. Dahil nanahimik yung tao. I should know, hindi ko siya pinagkatanggol dahil malapit sa akin or what. Wala din akong problema kay Karil or anything. Pero kumbaga, nanahimik yung tao at kung alam nyo lang kung gaano ka-prayerful yang siyan ngayon at kung gaano din sila ka-happy. Nakita naman natin yung Father's Day celebration nila. Kung gaano din ka-close siyan sa family ni Dong, sa daddy ni Dong, yung mga ganon. So, mga kabashers, ha? Tama na. Huwag nang buhayin ang bangkay. At charota yung movie. Tagal na. Saka ito, correct na rin. Yung sinasabi nila, inagaw ni Marian si Ding Dong kay Karil. Anong proof nyo dyan? Wala na. Diyos ko. Ako nandiyan ako noong mga panahon na yan. Mahirap na lang din maghalita. Nung time na inanunsyo yan, magkakasama kami, nag-set visit. Diba? So, well, ganun talaga ang lahat. May sinasabi. Hindi na ako kontento. So, yun na lang. So, ano din, kung kayo, sinasabi nyo, hindi din tayo kasi sure kung mga fans ba talaga kung legit. Ngayon, kung legit kayo, respeto rin. Lalo na sa idol nyo. Bawa kay Karil at saka sa asawa ni Karil, kay Yael, di ba? Case closed na yun. Case closed, di ba? At hindi sila totoong fans kung ganon. Hindi talaga sila totoo mga fans. Wala, ang dami na kasing ganyan. Gumagawa-gawa. Nakakalok. Lalo pat ngayon, dahil ang dalingan lang na nakakalkal kahit kopong-kopong pa. Kopong-kopong pa. Nakita ko ngayon, ano ba ito? Totoo ba ito? Parang halata mong dalang dito to. Talagang gumagawa lang. Dami-daming channel ngayon. Lalo ngayon, yung mga AI na yan. Di ba? Lalayo pa tayo, kamakailan lang. Naging biktima ako niyan. Oo, di ba? Kahit ako napaniwalang ako yun, ha? Oo, dahil sa buhok mo siguro yun. Dapat iboses. Pero sabi ko, hindi ko naman ginawa yan, ha? Ay, ako, hindi lang naman sa atin yun. Pati rin sa politika, lahat-lahat yata. So, ingat-ingat lang po. Ingat-ingat. Di ba, Diego? Di ba? Ito, magbalita naman tayo sa SB19 na hataw ang racket. At ang racket sa bansa bago sumabak sa World Tour. Ano, Prof? Ang sisipag talaga niyan. Kasi ito nga, sa mga kapwa natin, Uragon, sa mga Tagaligas, Alba, at iba pang mga kanugnog pook. Kasi talagang dinayo yung kanilang one-night show dyan in conjunction with the second music festival ng Bicol Loco na unfortunately, hindi tayo nakapunta kasi nga tayo may meeting with Ate V and the Korean group. Korean talaga, in-announce ko lang dito. Pero abangan nyo po yun. But anyway, nagkataon lang, nasabay. So, yung mga friends natin doon, lalo na yun si Miss Josa Lim, isa sa mga naging host doon. Ay, salamat sa mga info. Grabe daw talaga, although napuno yung old airport ng Legazpi City na umaabot. Kung last year, umabot kami ng mga 80,000. This time, halos ganun din daw karami. Pero kahit despite the fact na medyo masama yung weather ng mga nakaraang araw, plus merong konting kontribusyon. Mamumura lang naman. Nasa less than 500 pesos yung ticket. Dinagsa pa rin. At sobrang pinapupurihan nila yung SB19 kasi ang babait, ang huhusay. Tapos binigyan nga ng surprise birthday cake itong si Estel. Dahil birthday today, actually, June 16. Ay, birthday ni Estel. Ang birthday ni Estel. Happy birthday.
Oo, di ba? And prior to that nga, dahil kagabi, pagka-perform nila ng Bicol, lipad agad balik ng Manila, live naman sila kagabi din sa Binibining Pilipinas. Sila yung nag-serenade sa mga candidates, nung long gown competition, ganyan. Sobra din silang sabi, sobrang busy na itong mga bagets na ito at ang sisipag. Tapos may mga schedule pa sila kasi supposedly yung after nung kick-off nila sa Philippine Arena, magta-Taiwan na sila, pero may mga nakasingit pang schedule na talagang pinupuntahan nila bukod pa doon sa may mga vlog silang inaasikaso, TikTok, etc. Ang saya lang. So sa mga ka-80 natin dyan, ang tabayanan sila, nasa na ba yung schedule ko? Nawala na. At anyway, ang tabayanan yun po sila. Saan na ba ako? Hanggang July yan. Yung June, yan. Nung June 13 nga, sa Bicol Loco. And nung 15, sa Binibining Pilipinas, patapos may Visar Society 343, si Justin, Simula at Wakas, kick-off ng June 15. Si Philip, magmo-moving closer. Ang daming schedule dito binigay. But anyway, ang ang simula nila, bago pa sila lumipad, ngayong 2025 na itong HITO, HITO, Pop Music Awards, nandoon po sila ngayong Sabado, June 21, bago sila lilipad. May Friday pa, Mapa with Aruma sa Bahasa Indonesia ng Friday, June 27. And then, Simula at Wakas na po, dyan na po sa Taiwan. Ang sarap lang. Good luck. Good luck. Hello mga Marites! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto nyo po laging makatanggap ng latest chismis, pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa po hindi nakasubscribe, kaya naman subscribe na mga Marites! Okay, ito mga Marites. Ang ating susunod na chika, ating chika of the week brought to you by Ugbo 24/7! Ako, initay nila yan. At sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Correct mga kamarites, hindi nyo po yan pagsisisiyan dahil sa Ugbo 24/7, siguradong solve ka dito! Ugbo 24/7! Eto mga Marites, Ashverb, sa mga tatanong, todo bashing ang inabot sa pagkakaibig ng Syokla sa PBB Collab. Syokla. Oo nga. Ito yung Ashverb, ito yung tambalan. Kasi ngayon, papunta na sila. Last 3 weeks na kasi ng PBB. Matatapos na. After na magpasukan from Heart Evangelista, Gerald Anderson, si Barbie Fortesa, hanggang kay Maris Racal. So, na-evict na nga last Saturday ang tambalang Syokla ni Shuvi, Etrata at saka Entrata. At saka ni Clarice de Guzman. At ang sinisisi dito ay ang tambalang Ashver ni AZ Martinez at saka ni River Joseph. Dahil nga nabigyan sila, lalo na si AZ na nagbigay ng 3 points dito sa tambalang Syokla na yun ang nakahila. Kasi mga 1 point lang na bibigay ng mga ibang housemates. Sila binigyan talaga ng todong 3 points. Kaya napasama sila doon sa tatlong naka-line up for eviction. Until nga nag-antindi nung labanan. Ilang point something lang yung kaya na-evict na po ito. Dahil ang daming umaasa. In fact, hindi lang si Vice Ganda ang nangihinayang sa pagkaka-tsugi nito ni Clarice. Kasi baby niya yan. Pinagpo-produce niya ng concert yan. Lalo si Miss Cara David, nag-express din siya ng kanyang panghihinayang. Dahil para sa kanya daw, potential na mag-big four itong tambalan nila na to. Itong si River Joseph, di ba, paborito din natin yan. Di ba, bilang parating naka-gray at nakabakat. Nakabakat! Galing nga sa mayamang angkan. Siyempre, tsaka si Dustin din na hindi lang matanggal. Si Dustin for the longest time, laging nanonominate. Diba? Pero lagi siya talagang Yes, ang dami nagtataka. Kaso nga, siyempre, may pera-pera rin na involved. Kaya naman talaga. So, hindi lang si AC at si River. Ang tingin ko nga, na talagang
evict sa dalawa dahil sa pera. Yes. Alam mo sa mga, Oo. di ba sabi nila May parang mga- last minute in a way, biglang binuhos ng Binagbumubuhos. gasbiya. Pero Ng mga ano. sinisisi nga nila itong dalawa kasi yung 3 points. Yung 3 points. Ano Oo rin? nga, 3 pero ang points. laki ng factor nung Pera. hinagis na, ay Oo. hinagis na, ang tawag to, yung Yung binigay boto. na ano. Oh, yung boto. So- Di ba? Alam nyo, ang pangit kasi talaga sa PBB. Nandun na tayo eh. Oo. It's really a reality show. Oo, di ba? Nakikita Pero- naman natin yung kanilang mga galawan on a daily basis. Pero hindi ko alam. Ako kasi... Ini-involve kasi ang mga Hindi, tao. kasi ako, yun ang, nawawalan kasi ako talaga ng gana. Every contest, every reality Na merong text vote. Kapag may text vote na, kapag may mga botohan pati na ba? kailangan na ng pera, kaya yeah. ang ending, yung winner, hindi nagiging talaga Deserving. deserving. Sana, kaya lang kasi, hindi natin masisi dahil paano sila kikita. Negosyo Sa yan. ganyan. Kaya Kita mo ang nga, end- tad-tad na ng mga sponsors do, di ba? kaya From nga ang ganito, from ending, ganyan. wag na rin tayo masyadong Oo. pa-involve. Yeah. Kasi ang ending pa rin yan, kung sino may pera, yun ang wagi. Alam naman natin. Tapos yung isi-share ng sambayanan, yun talagang gusto lang talaga, yung kumbaga fan lang talaga na feeling nila. Kaya yung Kasi syempre, hindi pa rin enough. Nag-aaway-away, nagmumurahan. Ay, hindi Na mo paulit-ulit na sinasabi ni Bianca Gonzalez na maging mahinaho, naging ganyan. Pero ganun talaga. Lalo na si Dustin, di ba? Ang daming galit na galit siya. Oo, dahil hindi nga siya matanggal-tanggal. Di ba ba Ilang beses siyang na-nominate na, no? Di ba? Iba-ibang Oo. katandem pa niya. Sabi So, nila. Ito kasi, ayoko na, yan masabi ko. Ay! Kaya yun, sa Oo. pagkatsugi ng Syukla. Syukla. Ganda ka lang. Parang kang galit na galit sa syukla. Hindi naman, nakakatawa lang kasi yung pag-coin ng term na. Yung Syukla, sinalubong nga siya ni yung si Shuvi. Jowa niya ba yun? Si Anthony Iba. Constantino? Kaya Gawa sinasabi ng mga netizens, Oo. ay, winner pa rin si Shubi. Gwapo, Dahil no? paglabas niya, ay, in fairness, gwapo pala ang jowa. Nakabantay. At diba, super crush ni Shubi si Donnie Pangilinan. May hawig kay Do. Ang laki ng pagkakahawig kay matangkad Donnie. may ganon. Sparkle din yun eh. Yeah, habang itong si Clarice naman, syempre, alam Winner na pa natin rin. na winner pa rin. Ang ganda ng jowa. Mas lumami yung kanyang mas sumikat siya. Kasi sabi nga ni Meme Actually. Vice, actually, matagal na lang nire-ready yung Concert, another pagko-concert na boom, mga follow-up, Marites. diba? Yeah, Kaya pero lang yung ang natin nakakahinayang kasi, totoo naman yun na-evict sila. Parang sa mata o sa puso ng sambayanan, Deserving sila yung dapat. winner, Oo. sila yung deserving. So, yung mileage na yon nakuha nila. Pero ang nakakahinayang lang at nakakalungkot, yung, syempre nga, dahil nga pera-pera to, ang grand winner, ang laki din ang bagay nung monetary prize. Yeah. Siyempre, may pera rin sila dyan. May bahay din yata yan. may bahay. mga ganun. So, 2 kumbaga, million yata yan. Yung Tama feeling ba? mo na hindi naman deserve. May nabasa nga ako na, naku, di ba kayo bago ng bago kayo? Totoo naman. Kung sa election nga, kahit na root kayo ng root, nanalo, hindi rin deserve. Totoo. So, Oo. So, mali talaga ang kultura. Mali talaga. Kaya Anyway, naman naawa lang din ako dun sa mga naiwan, lalo na kay Will. Iyak siya ng iyak, tsaka si Sneer. As near. Oo, Dahil bakit? mami nga daw ang turing nila kay Clarice na bukod sa tagaluto talaga nila. Talagang Oo, sobrang yun. naging close nila doon sa Nakita ko, loob. papanood ko rin kung minsan. Pero diba? medyo Si na-off Clarice. ako. Bakit? Hindi ko to masyadong alam. Pero napanood ko kasi yung napakaliit na clip. Ano ba to? Pamilya ba to ni River? Or kanino pamilya to? Na parang, kasi di ba umiiyak sila yung mga naiwan na. Yung naging close kay Clarice lalo. Tapos, parang, sabi nila, bakit parang gano'n? Parang bakit umiiyak? Bakit ganyan sila? Parang they made fun. Parang sila, parang Nagtatawanan, no? sinabi na, kasi wala nang tagaluto. Parang gano'n. Ay, Tatawa oo, sila. may parang ganon. na-off ako doon kung kanino ba. Kung may nakakalam dito, kanino ba to pamilya? Yung Hindi ko sure, kasi yata. baka, di ko alam kung kay River o kung kay AZ, I don't know. Parang, Bianca ba? Sino ba? Hindi naman yata Bianca. Parang hindi Bianca o kung kay Das. Basta may isang girl. But anyway, Oo, medyo silang opa. pati si na River. Actually, bait naman din ni River. Kaya lang yun nga. Charot! Gumanon ako, no? Mayaman kasi. So anyway, Diba? Money talks. yeah. Di ba? So yung naiiwan na lang ngayon, sila na ba yan? Sina Will, sina Brent. Yung mga... Yeah. Ayun, may sumagot na kay River daw. Yun na. But- Ay, sana Well, maging din, yung mga lesson. boboto,
Kahit na hindi tayo sure kung magmamatter yung boto nyo, makakadagdag pa rin yan. Boto nyo kung sino tingin nyo. Ito nga may poll tayo dito. Sino ang big winner doon ninyo mga kamarites? Asber, Chares, tsaka Rawi. Ayun, ang tanggal na wala na tuloy dahil sa comments. Hala, nanay daw pala ni River yun. Ito, binabasa ko lang sa comment. Ayun na nga, kung ano yung loss ng PBBA, gain naman ni Clarissa nga pagpuproduce siya ng concert ni Vice Ganda na galing na galing sa kanyang talent. Na talaga, kumbaga nakatulong din yung PBB para makita yung pagkatao ni Clarissa. Actually, din follow up na lang yan kasi pinag-produce na siya dati. Pinag-produce na pa siya dati. Sa Araneta Coliseum pa yan, nakanood pa ako dyan. Okay, pero bago yun, yung concert muna ni Vice at ni Regine. Yan. So, sinegway mo lang. Basa ko lang kasi para alam nila, alam ng mga marites na may concert yung kanyang mga idolo. Diba? So, ang dami nag-react. Okay, diba? mga marites, ang pating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Diba mga kamarites? Nais po namin kayong imbitahin na sumali sa ating Facebook community group. Nakapin po ang link sa ating live chat ngayon at pwede na kayong sumali dyan. Pero huwag niyong kalilimutang mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel. Cocoy Laurel pumanaw na sa edad na 70. Siya po si anak ni dating Vice President Salvador Laurel at ni Celia Diaz Laurel. Inanunsyo na kanyang pamangkin na babae. Pagyaon niya na hindi na sinabi yung dahilan kung anong kinamatay niya. Pero nung balita natin to nung binurol si Ate Guy, di ba? Pumunta pa siya. Pumunta pa siya. Kaya lang medyo na siya. May sakit na rin medyo niya. mahina na. Kaya, parang mahina. Ayun, kaya nakasama ho niya si Ate Guy at si Cocoy nagkasama sa at naging love team sila. Sa pelikulang Lollipops and Roses. Burong Talangka. Nagkaroon ng sequel na nga yung Lollipops and Roses at Burong Talangka. At may ginawa nga isang malaking portrait ni Ate Guy, si Cocoy Laurel na nandun sa kanyang wake. Yes. At saka nagkakasama siya. Nagpo-produce siya ng mga shows dati ni Ate Guy. Lalo yung mga abroad. At saka dito, pag may mga kaya lang, yun nga. Magandang friendship nilang dalawa. True. Yeah. Nag-post na rin ng pamangkin ni parang nakakaano kasi tawagin lang Cocoy. Dahil ang layo pa rin ni Sir Cocoy. Ayan. O ni Mr. Cocoy Laurel. Nag-post na rin ng kanyang pamangkin na si Franco Laurel. At gayon din si Dennis Laurel. Mga pamangkin niya pala yun. Yes. Ayun. Okay po. Mensahe. Nakikiramay po ang Marites University sa naiwan ni Cocoy Laurel. Eto po, balik tayo mga Marites. Si Kyle Echari sasabak bilang third wheel sa isang awit para kay Stella. Prof? Yes, ito na nga, nabigyan siya ng, kinusider talaga siya ni Direk Jason Laksamana na sa kanya ibigay yung role na itong third. Kasi parang sequel na ito nung Isang Daang Tula para kay Stella. This time, Isang Daang Awit. Oo. Gagampanan pa rin ni na JC Santos at saka ni Bella Padilla yung mga dati nilang mga roles doon sa Isang Daang Tula. Pero this time, isasama na si yung karakter ni Kyle Echari na bilang, alam mo, third wheel. Pag na medyo kung titingnan mo sa mga edad, medyo malayo, di ba? Kasi si JC at saka si Bella halos magkalapit lang na parang bagay. Pero para mas bata itong karakter niya. Pero ang doon daw nga na magiging challenge storya. So ang daming na-excite. Dahil Kyle Echari, bongga. Kumakanta si Sino ang pinaka-na-excite? Nag-excite ka ba? Ako na-excite ako. Sagutin mo! Yung pinaka daw talaga. Wala. Basta masaya tayo kay Kyle. Kyle Echari, lagod na. Basta, inano daw, personal choice ni ni Direk Jason Laksamana. Galing naman yun, di ba? Oo, di ba? Pero magandang sequel to. Mabangan niyo po yan, mga Marites. Pinaka na-excite. 3 bagong GMA afternoon time, Prime with star-studded cast. Inulunsad na. 3-in-1 din yan? Ha? 3-in-1? 3-in-1. Okay. So, lang nga kayo. Inulunsad na ang 3. Tuwa naman.
Happy kayo. Oh, Basta di ba? happy. Oh, Basta, happy. okay, magulo dyan. Inilunsad na ang 3 bagong GMA Afternoon Prime na magsisimula nyo na mapanood simula sa Lunes, June 23. In all fairness, star-studded at talagang walang halong base sa trailer, pawang manggaganda ang kwento. Kasi syempre nagsabi ako, ano yung gusto mo, ano yung pinakagusto mo. Ako parang nagustuhan ko yung, My Father's Wife. Ay, oo. Gabi Pero conception. maganda rin yung akusada at ibang level din yung Cruz versus Cruz. So, anyway, panoorin nyo na lang sila ng, subaybayan nyo na lang sila kapag pinalabas na. Unang ipapalalabas sa June 23 ang My Father's Wife. Mapapanood siya mula Monday hanggang Saturday. Di ba may isang afternoon prime talaga mula nung pinalabas yung ika-6 na utos. Tama ba ako? Ika-6 na utos. So, Tama. Oo. Nagkaroon na sila ng hanggang Sabado. So, ang papalit ngayon sa Prinsesa ng City Jail, tuwing 2:30 magsisimula ay ang My Father's Wife. Sa My Father's Wife, pinangungunahan ito. Ayan, si Gabi. Gabi Concepcion, Kylie Padilla, Si Snooki Serna, kita ko. Yes, si Snooki Serna. Si Arlene Ang Mulak. payat na ni Arlene Mulak ngayon. Si Noe, tama ba ako? Shucks, baka magkamali ako sa nito, ng pangalan niya. Si Kinochi, my Kinochi. favorite. Yes, from to? No, from Abot Kamay. Kinochi. Hazel. Hazel. Kinochi. Tsaka si Andre Paras. Si Hazel Kinochi, naling kay kay Richard Gutierrez. Pero same village pala sila. Jack Roberto, Andre Paras. Ayan. So, ang ganda ng kwento. Anong oras yan? 2:30 to magsisimula. Simula sa Lunes. Siya ang unang e-ere. Ang susunod na e-ere naman by June 30. Simula June 30, ang akusada. Drama naman to. Magsisimula ng 4 p.m. Papalit sa Binibining Marikit. Pagbibidahan to ni Andrea Torres. Kaya nga, Andrea Torres, Lian Valentin. Si Rian. My favorite. Benjamin Alves. Sino isa? Hindi ko kilala. I don't know. Ay! Ano ba yan? Aaron Villena. Tama ba ako? Yeah, tama. Yan. Yung kasabi ni Aaron. Yun nga sa dulo ng dila ako. Kasi, kaya mo yan! Kaya ko to. Nasa dulo ng dila. Yung character actor na mahusay. Arnold Reyes. Yeah. Hindi man bega priya. Arnold Reyes. Tapos ang love team. Love team niya. Si Marco Massa at saka si Ashley Sarmiento. Ang akusada ay directed by Direct Dominic Zapata. Ayan, si Dominic. Kanina yung dalawang director doon. Marami din pumili dito sa akusada. So, parang pagbabalik din to ni Andrea. Kasi for a while... Tagal Oo, nawala din siya para naglaylo. At kinorek naman niya. Kasi ang akala ko din, talagang siya yung nanghingi ng break na parang, sabi mo nga, soul search Akala ko nagganon din siya. Sabi niya, hindi. Grabe Ano yan, mayaman, sabi pa niya. So, naghihintay lang daw talaga siya ng magandang material ng Right Project. Ang huli ko pang nabalitaan dyan, yung Maria Clara? Papa Derek. Ang tagal naman nun. Ang dami na lang niya nagawa. Okay. Ay, oo, nagkontrabida pa siya doon sa may Dennis Trillo na may restaurant. Yun ang huli niya. Okay. Yung Before Sunrise. Basta. Basta yun. So, ngayon na lang siya uli ginawa. Ang ganda, sobrang challenging to for Andrea Torres. And the last one. Ang last one, ito ang pagbabalik ni Vina Morales sa Kapuso Network. Yung Cruz, Mr. Ang Cruz versus Cruz. Ayan. Na, soon pa po. Wala pang playdate. Playdate talaga. Wala pang airing time kung kailan. Kasi baka ito ang papalit sa
Oy. Mami Hindi ko, Mami Dires. Mami Dires. Kaya lang, ang lakas yata ng Mami Dires. malakas yung Mami Dires. Kaya hindi pa tayo sure kung kailan siya e-ere. Pero I'm sure, Exciting yun. Ang malapit Gladys na rin. Reyes. Yeah. Tapos parang ibang pagkakontrabida nga ni Gladys dito. Si Neil Ryan Sese. Yeah. Yan ang paggagawa ni Vina at saka ni Gladys. Ay, ang sarap. Si Neil Ryan Sese. Yan Si po. Pancho Magno, nakikita ko sila sa dulo. Si ano ba yan? Christopher Martin. Yeah, Si Christopher Lexi Martin. Gonzalez. Si Elijah Alejo. I forgot the name of this nung girl na nakapagitan kay Lexi at saka kay Elijah. Yan. So, mga exciting afternoon prime series ng GMA to na karapat-dapat naman pong abangan. Yeah. At meron pang ilo-launch ng mga baka. Daming shows ng GMA. Yeah. Diba? Galing-galing ni Miss PH talaga. Di ba? Memorize, di ba? Usapan niyo pa mga Marites. Mga shows na yan. Mga friends. Oo, ano ba? Okay, mga Marites. Yan po. Masaya ba kayo? Yan po ating isang linggong Chismis! Uy, mag-recess na. Ano ka naman? Wala na, tapos na. Tapos na ba? Oo.